Mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Kung may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan, ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga kapatid, higit po lalo sa inyong mga tagapagsubaybay ng Salita ng Diyos, Salita ng Buhay dito po sa TV Maria. Ang pagmamahal, pinaparamdam, hindi ipinapakita. Ang pagmamahal, ipinaparamdam, hindi ipinapakita. Mga kapatid, noong seminarista pa po ako,
medyo nasuway po ako ng aking formator. Sabi po nung priest formator ko, alam mo, Alduino, meron kang hindi magandang ugali. Tinanong ko po, ano po yan, Father? Ano po yung hindi ko magandang habit? Sabi po nung formator ko, you have this habit of trumpetizing. Ano po yung trumpetizing? Na para po bang meron akong hawak na trumpeta palagi. At ano ba ang katangian ng trumpeta? Maingay at malakas. Na parang sabi po ng formator ko, para kang laging may hawak na trumpeta na maingay at napakalakas. Na sa tuwing meron daw po akong accomplishment, meron akong achievement, na kapag meron daw akong nagawang maganda, lagi kong ipinagpapangalandakan, lagi kong ipinapaalam sa iba, lagi ko raw pong ipinagyayabang na parang isang malakas at maingay na trumpeta. Halimbawa na lang po, natapos kong linisin yung aking toilet at cubicle, ano gagawin ko? Father, tapos ko na pong linisin yung toilet at cubicle. Tapos halimbawa sa classroom, may nagawa na naman akong achievement, lalapit ako kay Father. Father, naka 10 out of 10 ako sa aming quiz. Tapos kapag nakatulong din ako sa iba, Father, natulungan kong makapasa yung classmate ko. Father, on time ako sa prayer time namin kanina. Na parang sa lahat ng aking achievement, accomplishment at mabuting nagawa, lagi ko na lang ipinapaalam, ipinapangalandakan at ipinagyayabang sa iba. Yun po ang trumpetizing. At bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Dahil kung nakinig po kayo maigi sa ating ebanghelyo sa araw na ito, tayo po ay pinapaalalahanan ni Jesus na maging maingat sa ating mga pagkakawang gawa, sa ating kabutihang loob sa iba. Sabi niya po sa ating ebanghelyo dito, kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang mailihim ang iyong paglilimos. Dinugtungan pa ni Jesus, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Dagdag pa niya, kapag ikaw ay nag-aayuno or nagfa-fasting, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos ka upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Na parang anong pinupunto sa atin ni Jesus? Ang iyong kabutihan iparamdam sa puso ng iba, hindi ipakita, hindi ipangalandakan, hindi ipagyabang. Na sa dulo ng araw po, kung meron man tayong nais na taong makakita ng lahat ng ating pagkakawang gawa, sana masikap po natin na lahat ng ating kabutihan, isang pares ng mata lang ang ating pinapasaya. Yun ay ang mata ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga anong sabi ni San Pablo sa ating first reading, doon sa mga taong marunong yung pag-ibig nila, marunong silang iparamdam at hindi ipagyabang. Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Na kapag marunong daw pala tayo na ang ating mga pagkakawang gawa, kabutihang loob, ang ating pagmamahal sa iba, kaya daw nating ma-discreet. Sabi po ni San Pablo at pangako sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, ang Ama na nakakakita ng tahimik sa ating pinagagawa, ang siyang magbibigay sa atin ng pabuya. Kaya hamon ko po sa inyong mga kapatid, dalawang bagay po. Una po, sana masikap po natin magpakumbaba. Na kung meron tayong mga magandang magagawa para sa iba, sikapin natin, kimkimin lang. Sikapin mo na tanging si Jesus lang ang makakita. Kasi natatakot po ako na baka mabahira ng kayabangan ang ating pag-share sa iba. Pag sinishare mo ba talagang sincere na masaya ka lang ibahagi yung kwento? O baka gusto mo rin, meron din po tayong motibo na pag sinare natin sa iba, bumango at gumanda ang tingin nila sa atin. Kaya number 1, matutong magpakumbaba. Sikapin na tanging si Jesus ang makakita ng ating pagkakawang gawa. At ikalawa po, maging sincere or discerning sa pagpo-post sa social media.
Pwedeng i-post lahat ng mga magagandang nagawa natin sa social media. At kapag nakita to ng marami, nagga-garner ito ng mga likes at mga hearts. Pero ang tanong ko, sincero ba tayo sa pag-share nito sa social media? Anong talagang pakay natin? At mas magandang tanong sa atin pag nag-post ka ng kabutihang loob sa Facebook, magandang tanong sa sarili, sino ang nakilala nila? Ikaw o ang Panginoon? Kung puro tayo lang ang makikilala nila sa post natin, consider natin, the next day na lang natin pag-isipan ulit kung ipopost natin. Pero, kung sigurado ang puso at isip na kapag pinost ko to, ang makikilala si Jesus, dali-dali mong ishare. Kaya mga kapatid, paalala ko po sa inyo kung paano ko sinimulan ang aking pagbabahagi. Tandaan, ang pagmamahal, pinaparamdam, hindi ipinapakita. Sana po masikap natin na kung anong pang pagkakawang gawa natin, anumang kabutihang loob na ipapakita sa iba, ipaparamdam sa iba, hayaan po natin na tanging si Jesus lang ang makakita nito at hayaan din natin na ang Ama na nakakita nito ang magbiyaya sa atin. Amen.